Hi po Sir Cam, itago niyo na lamang ako sa pangalang Julie. Malayo po ito sa totoong pangalan ko. Kasi ang kwentong ito ay tungkol sa kapitbahay naming si Doña Imelda. Ayon pa sa kwento ni Mama, noong kabataan daw nila ay kilala itong si Imelda sa lugar. Lalo na sa eskwelahang kanilang pinapasukan. Maganda daw kasi ito. Matangkad, maputi, matangos ang ilong, at maganda rin ang hubog ng katawan. Pero, kung anong ikinaganda ng panlabas na kaanyon nito, ay ganun naman kabulok ang ugali. Galing sa isang pamilyang nakakaangat sa buhay itong si Imelda. Kaya, napakamata-pobre daw nito. At halos wala nang sinabing maganda sa mga taong nasa paligid niya. Wala nang ibang maganda para sa kanya, kundi ang mga tungkol lamang sa kanya. Hindi naman daw ito sobrang talino, pero hindi rin naman pauhuli sa klase. Kaya tinagurian din itong beauty and brain. Dahil nga sa natatanging ganda, ay halos lahat ng patimpalak sa kagandahan ay sinasalihan nito. Noong mga panahon raw na iyon, ay walang nakakatalo sa kanya. Malakas din kasi ang impluwensya ng kanyang pamilya. Matapos daw makagraduate nito sa kolehiyo, ay nagtrabaho si Imelda bilang sekretary ng opisyal ng gobyerno at kumalat sa lugar na naging kabit siya ng opisyal na iyon. 2 taon nang lumipas ay namatay ang asawa ng lalaki. Walang makapagsabi kung sinadya o talagang oras na iyon. Kasi bigla na lamang daw iyong naratay sa karamdaman at biglaan ang paglala ng sakit. Hindi rin naman nabalitaan na dinala sa Maynila upang ipagamot. 2 buwan lamang ang lumipas, ay may mga usap-usapan na sa lugar na nakita itong si Imelda at ang opisyal na madalas magkasamang kumakain sa labas. Hanggang sa nagulat na lamang daw sila Mama noong malamang nagpakasal na ang vice alkalde at itong si Imelda. Dahil sa may sinasabi sa buhay ang lalaki, kaya lalong nagbuhay reyna itong si Imelda. Nagkaroon siya ng mga negosyo, kagaya ng kainan, paupahang bahay, at parlor sa lugar na iyon. Kaya mas lalo pa siyang nakilala, hanggang sa dumating ang araw na biniyayaan sila ng isang napakagandang anak na babae. Gaya ng buhay na dinaanan ni Imelda, ay naging ganun din ang pinagdaanan ng kanyang anak. Nabuhay ito sa karangyaan. Maging ang ugali nito ay halos kopyang-kopya sa ina, lalo na nung nag-aral ito ng kolehiyo. Madalas pumapasyal itong si Imelda sa kanyang mga negosyo at naging ugali niya na ring siraan iyong mga taong kinaiinggitan niya, maging personal niya mang kakilala o hindi. Madalas pinupulaan niya sa kanyang mga amiga ang kahit sinong makursanadahan niyang siraan. Kasama na sa mga pinulaan at nilait niya ng todo ay ang mga anak ng mga kapitbahay niya na hindi naging matagumpay sa karera. Alam mo Mare, yang si Brian na anak ni Miling, matalino daw yan ng high school, pero hindi nakapasa sa entrance exam. Kaya ayan, bumagsak sa state college. Tapos, yung anak ni Kumaring Tina na si Elsie, ayun, buntis na daw. Yung tungkol kay Father Jeff, nabalitaan niyo din ba? Alin Mars? Tanong pa ng kausap niya. Balita ko, nilalandian ng asawa ni Cap
Walang kaalam-alam si Kap na kinakalantari na ang asawa niya. Akala niya sa santo lumuluhod. Iyon pala, sa harapan ng mismo ng pari. Sabay, tawanan pa nila. Isang araw ay nagkasama-sama na naman sina Imelda at ang kanyang mga amiga. Uy, Donya, bongga ka ah. Balita ko, nabili mo na iyong malaking apartment dyan sa may sentro. Aba, oo naman Mari, hindi ko na nga tinawaran eh. Pagkasabi ng presyo, approve agad sa akin. Iba ka talaga, Mari. Uy, Mari, alam mo bang may kumakalat ngayon na chismis? Anong chismis na naman yan? Siguraduhin yung bago ha. Baka naman panis na yan. Bago ito, no? Isang opisyal daw ang may alagang kolehiyala. Talaga? Sino naman ite? Hintayin na lang natin. Sumasagap pa ang mga informer ko. Sagot naman ng isang matabang babae na amiga din ni Imelda. Dahil nga sa pagdami ng mga nabibiling property ni Imelda, ay tinawag na siyang Doña Imelda ng kanyang mga kaibigan. Isang araw, nakaupo na siya sa lamesang kainan at hinihintay na lamang ang asawa dahil may kausap pa ito sa telepono na naroroon sa sala. Han, ano ba yan? Ang tagal mo naman. Lumalamig na ang sabaw nitong sinigang na hipon. Tila hindi siya narinig ng asawa, kaya dahan-dahan siyang naglakad sa sala upang tingnan kung ano pa ang ginagawa nito. Noong pagkasilip niya, ay nakita niyang may kausap pa rin iyon sa telepono. Pero nagtataka siya dahil parang bumubulong ito. Sige na, sweetheart, sa opisina mo na lang ako hintayin. Pupunta na ako doon pagkatapos kong mananghalian. Oo, promise. O siya, sige na, I love you too. Dali-dali namang bumalik si Imelda sa pagkainan at nagkunwaring wala siyang narinig. Dali na Han, kain na. Oo, sige. Mukhang masarap ito ah. Oo naman, sagot pa ni Imelda dito habang nakangiti. Pero sa loob-loob niya ay gusto niya nang saksakin ng asawa ng tinidor. Mabilis na natapos sa pagkain ng asawa. At agad din itong umalis at sinabing may meeting pa ito ng 1:00 sa kanyang opisina. Sinabi niya naman dito na, sige, mag-iingat ka Hana. Pagkaalis pa lamang ng asawa, ay mabilis na rin siyang nagbihis at sinundan ito gamit ang sariling sasakyan. Dumiretso na siya sa opisina ng lalaki. Pero doon sa likod niya ipinarada ang kanyang sasakyan at sa fire exit na rin dumaan papaakyat ng second floor kung saan naroroon ang opisina ng kanyang asawa. Dala niya ang duplicate key ng opisina nito. Nakita niyang pumasok na sa opisina ang kanyang asawa. Naghintay muna siya ng 5 minuto bago sumunod. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng opisina gamit ang dalang duplicate key. Pagkapasok niya sa opisina ay wala sa receiving area ang asawa. Pero naririnig niya ang tawa ng isang babae na parang kinikiliti, pati na ang tunog ng malalagkit na mga halikan. Dahan-dahan siyang sumilip sa awang ng silid ng isang maliit na kwartong pahingahan ng kanyang asawa sa opisina. At nakita niyang parehong wala ng kasuotan ng kanyang asawa at iyong dalagang minsan niya nang nakita sa opisina nito. Iyon ang bagong OJT sa opisina. Dahil sa tindi ng kanilang kapusukan ay hindi na nila napansin na naroroon na si Imelda sa may pintuan. Hayop ka, Ernesto.
Pati OJT mo, pinatos mo. Han, sorry. Sabay lapit nito sa kanya na wala pang suot. Nakakadiri ka. Sabay, sampal niya dito. Tila pinagsukluban siya ng langit at lupa dahil sa kanyang nasaksihan. Dahil sa ayaw niyang masira ang kanyang reputasyong iniingatan, ay hindi niya na iyon ipinagsabi sa kahit kanino. Hindi na rin siya nag-iskandalo pa sa opisina ng asawa. Diretso na siyang nagtungo sa kanyang sasakyan at nilisan ang lugar. Dumiretso siya sa kanyang tiyahin na nasa kabilang baryo pa nakatira, na kilalang manggagamot at napapabalita ding ng kukulam ng mga nakakalaban nito. Makalipas ang 2 buwan, ay bigla na lamang namatay ang kanyang asawa. Atake daw sa puso ang ikinamatay, pero ang hinala ng karamihan ay ipinakulam iyon ni Imelda sa kanyang tiyahin. Dahil sa kasal naman sila ni Ernesto, kaya lahat ng ari-arian at insurance claim ay napunta lahat kay Imelda. Nagmistulang dilang anghel talaga ang mga kaibigan niya. Dahil sa nagkatotoo talaga ang pagtawag sa kanya ng Donya dahil sa laki ng natanggap niya mula sa insurance ng asawa. Idagdag pa ang mga nagpundar na nito. Lalo pang naging matalim ang dila ni Imelda. Dati namin siyang kapitbahay, pero noong nag-asawa nga sila ni Ernesto, ay doon na siya tumira sa malaking bahay nito. Ayon pa kay Mama, maging noong nabuntis si ate ko, ay hindi rin nakaligtas sa paningin ni Doña Imelda. Ito daw kaagad ang nagpakalat ng chismis. Kasi nakita nito si Mama at ate na nagpa-check up sa health center. Ang sabi pa nga raw, na lahi kami ng mga malalandi dahil si Mama ay nabuntisan din ni Papa bago sila nagpakasal. At kaya lamang daw pinakasalan ay dahil buntis na. Tapos, si ate ko ay ganun din. Ang dalagang anak ni Imelda na si JD ay sa Tacloban nag-aaral. Marami ding taga sa amin ang nag-aaral doon. At kasama na nga ako. Magkaedad lamang kami ni JD. Pero wala akong alam tungkol sa mga ginagawa nito sa Tacloban dahil magkaiba rin naman kami ng pinapasukang paaralan. Isang hapon ay naroroon sila Doña Imelda at ang mga kaibigan niya nakatambay sa parlor na pagmamay-ari niya. Uy, Doña, balita ko, may isang dalagang nag-aaral sa Tacloban na taga dito sa atin ng buntis. Ah, talaga? Bago yan ah. Sino naman? Hindi pa namin alam. Sigurado akong ang anak yan ni Lucia. Ganun din ang nangyari sa ate niya. Ganun din naman ang nangyari sa kanilang ina. Kanino pa ba magmamana? Sabay, tawanan pa nila. Habang nagkukwentuhan sila, ay wala silang kaalam-alam na isa sa mga nagpapamanicure at pedicure doon ay ang ninang ko. Kaya si Ninang ang nagkwento lahat noon sa amin. Sumagot naman daw ang kausap ni Doña Imelda. Tingnan na lang natin next week. Semestral break na rin naman. Mag-uuwian na ang mga estudyante. Siguradong makikita natin kung sino ang buntis. Pagtatawanan ko talaga ng sobra kapag kakilala ko ang batang iyon. Sumapit na nga ang sumunod na linggo at isa-isa nang nagsisiuwian ang mga nag-aaral sa Tacloban. Araw noon ng Sabado at inaasahan na ni Doña Imelda ang pagdating ng anak niyang si JD. Natapat din iyon sa araw na kaarawan ng kanyang anak. Kaya nagpahanda siya ng surprise party at doon iyon ginanap sa malawak na compound ng kanilang bahay. Imbitado lahat ng amigas at amigos niya.
Maging ang lahat ng mga empleyado niya sa kanyang mga negosyo at sa parlor ay naroroon din. Sinabi niya sa isang empleyado nitong bading na abangan ng anak sa gate. Tapos, piringan sa kaalalayan papunta sa garden sa likuran ng bahay para masorpresa. Noong nag-doorbell ang anak, ay agad nagsepwesto ang lahat ng bisita sa lamesa at naghanda para sabay-sabay batiin ng happy birthday ang anak ni Doña Imelda. Pagkabukas pa lamang daw ng bading na si Tonet ng gate, ay napansin niya ng malaki ang tiyan ng dalaga at malungkot ang mukha nito. Piniringan niya pa rin daw iyon at inakay na papunta sa likuran ng bahay. Inakala daw ng dalaga na baka may regalong bagong sasakyan ng ina, kaya ay pinablindfold pa siya papunta sa likuran. Iniwan ni Tonet si JD sa harapan ng entablado na itinayo sa likuran. Sabay sabi ni Doña Imelda, "Take off your blindfold, baby." Pagkaalis ng piring ay kasabay ng pagsindi ng lahat ng ilaw sa likuran at sumigaw ang lahat, "Happy birthday, JD!" At doon nakita ng lahat ang malaking tiyan ng dalaga na halatang buntis. Naroroon naman si Doña Imelda sa entablado na nakatapat ang bibig sa mikropono. Dahan-dahang humarap ang dalaga sa may entablado upang makita ang ina. Mommy, I'm sorry. I'm so sorry. Sorry. Wika pa nito habang dumadaloy ang luha. Ilang saglit na natulala si Doña Imelda habang pinoproseso pa ang lahat ng natuklasan sa kanyang utak. Tila iniisip niyang isa lamang masamang panaginip ang lahat. "Buntis ka?" Sigaw niya pa, na lalo pang umugong sa buong compound. Dahil nasa tapat nga siya ng mikropono. "Opo, Mami. I'm sorry. I'm sorry." Muling sagot pa ng dalaga. Gulat naman ang reaksyon ng lahat ng naroroon. At nagsimula na ang bulong-bulungan na parang si Doña Imelda na ang kanilang pinagtatawanan. Umakyat sa ulo ng Doña ang lahat ng dugo sa katawan. At pulang-pula na ang mukha nito. Bumaba siya ng entablado at lumapit sa anak. Buong akala ni JD ay yayakapin siya nito dahil alam niyang sa lahat ng pagkakataon ay kinakampihan siya ng ina. Pero pagkalapit pa lamang ay agad siyang sinampal ni Doña Imelda ng pagkalakas-lakas na halos mapasubsob ang dalaga sa lakas. "Walang utang na loob! Malandi kang babae ka!" Pinigilan naman siya ng kanyang mga amiga na muli pang saktan ng anak dahil baka mapano iyon, lalo na at buntis pa si JD. Galit niyang tinabig ang kamay ng mga kaibigang umaawat sa kanya. Tapos, bigla siyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi pa rin makapaniwala ang lahat. Kanya-kanyang bulungan ang lahat dahil sa nangyari. Walang may alam kung ano ang ginawa ni Doña Imelda noong pumasok ito. Ang mga bisita naman ay naroroon pa rin sa kani-kanilang upuan. Hanggang sa bigla na lang tila may isang mabigat na bagay ang bumagsak mula sa ikatlong palapag ng bahay papunta sa nakatiles na bahagi na likuran ng bahay. Lahat ng naroroon ay napatingin. Sabay-sabay na napasigaw at nangilabot dahil ang bumagsak na iyon ay mismong si Doña Imelda.
Hindi nito kinaya ang sama ng loob at kahihiyan, kaya kinitil nito ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa balkonahe ng kanilang bahay. Paibaba ng nakauna ang ulo, kaya kumalat sa tiles ang utak nito. Marami ang nagulat, maging ang anak na si JD ay nahimatay dahil sa nangyari. Kumalat na nga ang balita ng pagpapakamatay ni Doña Imelda sa buong bayan. Pero imbis na maawa, ay kabaliktaran ang naramdaman ng karamihan, lalo na iyong nabiktima ng kanyang paninirang puri. Matahimik nawa ang kanyang kaluluwa kung saan man siya naroroon.